Kabayan, maligayang pagbabalik po, Weather Pinas. Meron ho tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago natin ipagpatuloy, may kiusap lamang ako ng like at subscribe at mahit na notification bell para next update ay mabilis ko ho kayong mano-notify. Isang ganap na po ngayon na super typhoon etong si Bagyong Nando. So ipapakita ko sa inyo yung live weather radar na kung saan makikita natin yung pagkilos po nitong si Bagyong Nando. Kung makikita nyo sa ngayon, ito pong si Super Typhoon Nando ay hulihong namata na may layo hong 535 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Tinataglay po nito ngayon ang lakas ng hangin na umaabot na po sa 185 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro at may bugso siya. Masyadong malakas yung bugso nito, nasa 230 kilometers per hour. At yung pagkilos po niya ay pa-westward sa bilis po na 15 kilometers per hour. Dahil din po sa banta nitong si Super Typhoon Nando, itinaas na po ngayon ang signal number 1 hanggang signal number 2 sa ilang bahagi ho ng ating bansa. So tignan muna natin yung nakataas na warning signal number 2. So sa ilang bahagi ho ng Batanes, Cagayan kasama po ang Babuyan Islands, ilang bahagi po ng northern at central portion po ng Isabela ay nakataas po ang signal number 2. At ito po, wind signal number 1 naman tayo sa ilang bahagi ho ng Isabela, kasama po ang Quirino, Nueva Vizcaya, dares po ng Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, dares po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern portion po ng Zambales, kasama ang central portion po ng Nueva Ecija. So yung mga lugar na yan, ngayon pa lamang po ay pinag-iingat na sa malawakang banta po ng malalakas na pag-uulan. Do sa ilang bahagi ng Metro Manila, hindi naman agad naramdaman ang lakas ng bugso nitong pong si Super Typhoon Nando. Actually, mainit pa nga sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pero kapag ganitong tahimik, yung pinaka-delikado. Bakit? Diyan po kasi after nyan, sobrang malakas po na pag-uulan ng ating mararanasan. So sa ating tinatawag po na track and intensity forecast, kung makikita ho ninyo, yung pinaka-sentro, pinaka-mata niya, yung kumikilos ho na yan, yung may sirkulasyon ng hangin na yan, yan yung pinaka-mata ho niya. Ito po, para clear sa bawat isa. Mamaya pong alas 8 po ng umaga, kinabukasan po, September 22, Monday, isang super typhoon category pa rin po, etong si Bagyong Nando. Pagdating pa rin ng Monday, ng 8 p.m., super typhoon category pa rin. Pagdating ng Tuesday, super typhoon pa rin, and then pagdating po ng Tuesday ng hapon 8 p.m. hihina siya into typhoon category. Kung makikita nyo, mapapansin nyo, meron pa siya mga lugar na dadaanan. So iisa-isahin ho natin yan. At eto po, mamayang gabi po, etong si Super Typhoon Nando ay dadaanan po ang east of Apari, Cagayan na may layo pong 390 kilometers. At pagdating naman po ng September 22, Monday po ito, alas 8 po ng umaga, dadaanan naman niya ang east of Calayan, Cagayan na may layo pong 170 kilometers. 100 kilometers naman northeast of Calayan, Cagayan. Pagdating naman po ng September 22, alas 8 naman ng gabi. Pagdating po ng Martes ng alas 8 ng umaga ay 385 kilometers west of Basco, Batanes na etong si Super Typhoon Nando at nasa labas na po siya ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga oras po na yon. Sa ngayon, kung titignan po ninyo, dahil sa banta nitong si Super Typhoon Nando, meron po tayong nakataas. Marami ho ito. Heavy rainfall warning. Ngayong hapon po, meron po tayong ine-expect na 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Cagayan. 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan pa rin dito sa Batanes, Apayao, Zambales at Bataan. Pagdating naman po, kinabukasan po ng Monday ho ng hapon hanggang umaga, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Batanes, Cagayan ay merong 200 mm sa dami ng pag-uulan. 100 to 200 mm sa dami pa rin ng pag-uulan sa Ilocos Sur, La Union at Kalinga. 50 to 100 mm sa dami ng ulan or yellow warning signal sa Pangasinan, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Zambales, Bataan at ilang bahagi ho ng Tarlac. Pagdating ho ng Tuesday, 50 to 100 mm sa dami pa rin ng pag-uulan dito po sa Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Batanes at Cagayan.
Dahil po dito kay Super Typhoon Nando, lumalakas na ngayon ang epekto ng habagat or mas lumalakas pa dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kung nakikita nyo yung sirkulasyon, nito nga pong si Super Typhoon Nando, hatak na hatak talaga itong southwest monsoon. Ang habagat po ay nagpapaulan ngayon at meron tayong nakataas na heavy rainfall warning, moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Antique at sa Palawan. Kinabukasan naman po mga kababayan, by Monday, moderate to heavy rains na meron pong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Cavite pa rin, Batangas, Occidental Mindoro at sa may Palawan. Pagdating po ng Tuesday, September 23, moderate to heavy rains pa rin na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan po dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Dahil po sa dami na nakataas na heavy rainfall warning, signal number 1, signal number 2 ang nakataas ngayon at posibleng maitaas pa dyan sa extreme northern Luzon. Ang signal number 3 hanggang 5 sa mga susunod na mga oras, pinag-iingat po tayo sa banta ng malawakang malalakas sa pag-uulan, mag-iingat sa banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Pag sinabi nating super typhoon, yung pinaka-max nito aabot po ng 240 km per hour ang lakas ng hangin. At yan po ay may category ng super typhoon or signal number 5, yung pinakamalakas po na yan. Hindi pa, wala pa tayo sa peak nito nga po. Kung makikita nyo, yung tinatawag na sirkulasyon ng hangin na yan, yung pinakasentro, yung mga hangin na yan, tinatawag ho natin yan na spiral clouds. Yan po yung matinding epekto at meron siyang landfall scenario na nakikita dito, natatama po sa malaking bahagi po ng Batanes, Babuyan Islands at sa area ng Cagayan, extreme northern Luzon. So may scenario pa ba para ho medyo lumihis? Sa ngayon medyo napakaliit na ng tsansa na magbago yung direction nito. Talagang halos dikit na siya sa ating Philippine landmass. Ipanalangin ho natin na hindi maging ganoong katindi ang pinsala nito, and once na tumama po ito sa kalupaan ng extreme northern Luzon ay mabawasan po yung lakas ng pressure ng kanyang hangin dahil nga po ang super typhoon sobrang mapaminsala. So ngayon pa lamang po, wag nang pumalaot yung malapit po sa mga karagatan na aking binanggit. Yung mga nakatira malapit sa panan ng bundok, yung malapit sa mga ilog, lumikas na tayo ngayon din po at kinakailangan natin maging alisto bawat oras dahil sa banta po ng Super Typhoon Nando. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest natin. Mamaya meron tayong update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat.